Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay ikatlong linggo ng panahon ng Adbyento. Bagamat ang kulay ng ating pagdiriwang ngayon ay puti, ibig sabihin this is already an anticipated Mass, no? For Simbang Gabi, at bagamat yung ating mga readings ay Gaudete Sunday pa rin, ano? Dahil ang linggo ay merong mas mahalaga, yung tinatawag nating more importance than the regular day. Kaya yung ating mga pagbasa ngayon ay tungkol pa rin sa Gaudete Sunday, no? At alam natin ano ba ang ibig sabihin ng Gaudete Sunday? Gaudete, linggo ng kagalakan, a Sunday of joy. Kaya sa gabing ito, yung gusto kong pagnilayan natin. Ano ba ang itinuturo sa atin ng mga pagbasa tungkol dito sa kagalakan? What is the joy that we are celebrating? Unang-una, sa kalendaryo po ng ating simbahan, kapag sinabi nating Gaudete Sunday, pagpapaalala ito sa atin na malapit na ang pagsilang ng Panginoon. Kaya nakasindi na yung ikatlong kandila ng korona ng Adbyento. Isang linggo na lang, ipagdiriwang natin ang pagsilang ng Panginoon. Kaya sinasabi sa atin, Gaudete, magalak ka. Doon sa ating unang pagbasa, mula sa sulat ikalawang pagbasa, mula sa sulat ni Pablo sa mga Tesalonika, anong sinabi niya? Magalak kayong lagi. Rejoice always. At kung mapapansin po ninyo, ito ay utos, imperative, command. Now, pwede natin itanong, teka, Father, pwede mo bang ituro sa puso kung ano ang mararamdaman ng iyong puso? Kasi parang yun ang sinasabi ni Paul eh. Rejoice. Be joyful always. Hindi mo pwedeng turuan ang puso kung ano yung kanyang mararamdaman. No? Pero actually, yun nga po ang punto. Yung tinatawag nating joy or kagalakan ay hindi isang damdamin. Hindi ito isang emosyon. Ang joy or galak ay isang desisyon. It is a disposition of the will and not only a feeling of the heart. At yun yung gusto kong i-develop sa gabing ito. Paano nating uunawain itong tinatawag nating joy or kagalakan? Yung mga nagdadasal ng rosaryo dito, di ba meron tayong tinatawag na the joyful mysteries. Ano-ano ba yung joyful mystery? Ano yung una? The Annunciation, yung pagdalaw ng anghel kay Maria. Ano yung pangalawa? The Visitation, yung pagdalaw naman ni Maria kay Elizabeth. Ano yung pangatlo? The Nativity, ang pagsilang ng Panginoon. Pang-apat, the presentation in the temple. At yung lima, the finding of the child in the temple. Yan tinatawag nating the joyful mysteries. No? Yung kapatuhan, yan yung joyful mysteries eh. Pero ano sa Tagalog yung joyful mysteries? Ano sa Tagalog? Di ba, misteryo ng tuwa. Ayun. Alam nyo, hindi ako masyadong komportable doon sa translation na iyon. Misteryo ng tuwa. Kasi yung tuwa, mababaw na kaligayahan, mababaw na kagalakan. Eh yung galak, mas malalim sa tuwa. Kasi pag sinabi mong tuwa, yun lang, tuwa. Ikaw ay tumatawa, ikaw ay masaya. Pero nung dinalaw ba nung anghel si Maria, ano bang sinabi nung anghel kay Maria? Hindi sinabi nung anghel, masaya ka, Maria. No? Ang sabi nung anghel, magalak ka, Maria. No? Bakit magalak? Kasi nga, malalim na uri ng ng kasiyahan, yung galak. At sa gabing ito, yun yung napangako ng Diyos sa atin. Yun ang gustong ibigay ng Diyos sa atin. Hindi lang tuwa, hindi lang saya, kung hindi kagalakan. Ano ba itong kagalakan na ito? Una,
ang galak ay hindi saya. No? Ang galak ay hindi saya. Joy is not happiness. Bakit natin sinasabing ang galak ay hindi saya? Kasi yung saya, pansamantala lang. No? Kaya ngayon saya, ang translation natin dyan, happiness. Ano ba yung happiness? Happiness depends on circumstances. Kung ano yung nangyayari sa iyong paligid. Ang happiness dahil depende yan sa what is happening to you. What is happening around you. Pero yung galak, it is not based on circumstances. It is based on character. No? Sinasabi natin, ang galak ay hindi saya. Alam niyo, maraming tao ang masaya. Marami tao ang lagi gusto tumatawa. Ngayon, Kapaskuhan, laging traffic, di ba? Bakit? Kasi ang mga ngayon gusto saya. Ang mga tao ngayon laging gustong gumimik. Tingnan nyo nga yung katabi nyo ngayon. Mukha bang masaya? Mukha namang masaya, nakangiti oh. Pero alam nyo, hindi lahat ng nakangiti tunay na galak. Marami sa ating ngiti ng ngiti, pero yung ngiti, tinatago yung pusong nagdurugo. Ay, si Father ng aano. No? Mga ganun Di ba? Gusto lang natin actually itago yung pusong lumuluha, kaya pilit natin, ay gusto kong gumimik, gusto kong tumawa. Pero yung kalooban niya, lumuluha. Hindi yan ang gusto ng Panginoon sa atin Ang gusto ng Panginoon, tunay na galak. Kaya yun ang dapat nating maunawaan. Ang galak ay hindi saya. Bakit? Kasi pag sinabi po nating galak, ang ibig sabihin niyan, ang buhay mo ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang galak. What is joy? Joy is knowing that your life is according to the will of God. Ang galak ay nagmumula sa kaalaman na ikaw ay kaibigan ng Diyos, na ang buhay mo ay kaibigan ng Diyos. Kaya malalim ang pinaghuhugutan ng iyong galak. At sana ngayong Kapaskuhan, yan po ang ating matagpuan. Huwag lang tayong maghanap ng tuwa, huwag lang tayong maghanap ng saya. Ang hanapin natin ay kagalakan. Siguraduhin natin na ang ating buhay ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Siguraduhin natin na tayo ay kaibigan ng Diyos. Ang galak ay hindi saya. Pangalawa, ang galak ay higit sa saya. Joy is more than happiness. Oo, ang saya, bahagi ng galak. Hindi naman masama yung ikaw ay magsaya. Hindi naman masama yung ikaw ay tumatawa o natutuwa. Hindi naman po tayo killjoy. Okay lang po iyon. Pero ang sinasabi sa atin, huwag kang makontento sa tuwa at saya lamang. Dahil ang galak ay higit sa kasiyahan. Kaya nakakatakot kapag ang gusto mo lang ay maging masaya at tumatawa. Dahil katulad ng sinabi ko, maraming taong tumatawa, pumunta ka sa mental hospital, ang dami doon, tumatawa ng tumatawa. Pero may galak ba? Hindi. Nasiraan na nga ng bait Kaya tawa ng tawa. Kaya, tingnan mo yung kabi ngayon, tawa ba ng tawa? Baka nasisiraan niya ng bait. No? Pero ano pong ibig sabihin natin pag sinabi nating ang galak ay higit sa saya? Pinapaalala sa atin na huwag tayong makontento lamang sa saya. Kasi nakakatakot kapag saya lang ang gusto mo. May mga ibang mga tao, ano yung motto nila sa buhay? Basta gawin mo lang kung ano yung masaya para sa iyo. Gawin mo lang kung ano yung magpapaligaya sa iyo. Nakakatakot po yun. May mga magulang sasabihin, anak, basta kung saan ka masaya, doon ako, susuportahan kita. Magandang pakinggan, pero nakakatakot din po yun, delikado yun. Bakit? Paano kung masaya yung anak mo sa pagdodroga?
Yung mga mandurukot, kapag nakadukot niya, masaya eh. Di ba? Pag malaki ang nadukot niya, ay, ang saya-saya. Yung mga plunderer, ganun, di ba? Di ba sabi ng isang plunderer, ang saya-saya. Di ba? Kaya nakakatakot kapag ang motto mo sa buhay ay sasabihin mo lang, kung ano yung masaya, doon ka. Dahil pwede kang gumawa ng masama at ikaw ay makakaramdam ng kasiyahan. Kaya yung galak, higit sa kasiyahan. Dahil ang galak, katulad ng sinabi ko kanina, nagmumula sa kaalaman na ang buhay mo ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yun yung lagi nating pangarapin, na tayo ay tunay na magalak. Ano yung sinabi ng ating Salmo Responsorio ngayon? No? Ang bayan ay nalulugod, sa Diyos nalulugod ang bayang pinili. Ano ba yung nalulugod? Ganon din, kagalakan. Ibig sabihin, ang ating kagalakan ay matatagpuan sa Panginoong Diyos. Ang galak ay hindi saya, ang galak ay higit sa saya. Pangatlo at huli, may galak kahit na walang saya. May galak kahit na walang saya. There is joy even in sorrow. Sa ating ebanghelyo, no, narinig natin, yun ang sa salita ng Diyos, nung dinalaw nung anghel si Maria, ang sabi doon, magalak ka, Maria. Pero sa dulo nung pagdalaw ng anghel, anong ginawa ng anghel? Iniwan si Maria. At nung umalis yung anghel, anong nangyari kay Maria? Lagi bang masaya si Maria? Lagi ba tumatawa? Hindi. In fact, nung iniwan ng anghel si Maria, nung manganganak na si Maria, hindi nga siya makatago ng lugar na kung saan ipapanganak niya yung kanyang anak. Nung isinilang niya si Jesus, merong nagtatangka sa buhay ng kanyang anak. Nung dinala ni Maria Jesus doon sa templo, anong sabi ni Simeon? Ang batang ito ay tutuligsain. He will be a sign of contradiction. And then ang sabi ni Simeon, ang puso mo ay tuturukan ng balaraw. Ibig sabihin, makakaranas si Maria ng kalungkutan. Kaya nga, anong pangalan ng ating kapitbahay na parokya? Mater Dolorosa. No? Anong ibig sabihin ng Dolorosa? Sorrow. Mary will experience sorrow. Pero even if Mary experienced sorrow, she is joyful. Ganon yung mga banal eh. Kahit minsan nakakaramdam ka ng lungkot, hindi ka ma-overwhelm ng lungkot. Meron kang pinaghuhugutan na malalim na kagalakan. Ganyan ang sikreto ng mga bayani at ng mga banal. Kahit na nalulungkot, sila pa rin ay nagagalak dahil ang kanilang kagalakan hindi nanggagaling sa mababaw na kasiyahan. Alam nyo, nung ako'y paring nagtatrabaho, nag-aaral pa noon sa Roma, yung ating mga OFWs, mga tawag natin dyan, mga bagong bayani, di ba? Ang lagi na lang inukwento, pag nakakausap ko sila, Father, lagi akong umiiyak gabi-gabi. Lagi akong umiiyak, Father, gabi-gabi. Pero nabi ko, paano nyo pong natitiis iyon? Meron nga isang nanay, sabi niya, alam mo, Father, yung mga inaalagaan kong batang dito, no? Kapag tinuturuan ko sila, naaalala ko yung aking anak. Yung anak ko, hindi ko natuturuan. Yung anak ko, hindi ko napapakain. Pero sabi niya, kapag tinuturuan ko ang batang ito at pinapakain ko, inaalala ko na lang na parang siya yung aking anak. Bakit nila natitiis iyon? Kasi alam nila na sa kabila ng kanilang kalungkutan, nakakatulong sila sa kanilang pamilya. Naaalagaan nila yung kanilang pamilya. Kaya may malalim na galak. Kahit na nalulungkot, kahit na umiiyak, may pinagugutan ng galak. Ganon ang galak eh. Kapag alam mong yung buhay mo ay inaalay mo para sa iba, merong galak kahit na may kalungkutan. There is joy even amidst sorrow.
Mga kapatid, sa banal na misang ito, yun yung nalangin natin sa Panginoon. Dahil yun naman talaga ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang saya, hindi lang tuwa. Ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon ay galak. Kaya yun yung ipanalangin natin, Lord, ibigay mo po sa aking kalooban ang tunay na galak na ikaw lang ang makapagbibigay. Dahil ang galak ay hindi saya. Ang galak ay higit sa saya at mayroong galak kahit na walang saya.